maunawaan po namin ito, Lord God, as we hear, Lord God, as we listen, Panginoon, Lord, sa iyong word, Panginoon. Tuturuan niyo po kami, Panginoon. Salamat po, Lord. Sige po namin ito itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh. Yun na po ba? Start na po tayo. Sige po. Diretso na po tayo. Sunday School, June 22, 2025. So, pag-aaralan po natin yun is chapter 5, Overcoming Season of Crisis. So, ngayon po, gusto pong ituro po ng Lord sa atin is patungkol po kung paano po ba natin dapat ma-handle or dapat po nating ma-overcome, malampasan po yung mga seasons, ng iba't ibang panahon ng crisis sa ating buhay. Malinaw po ba ako? Narinig po ba? So, sabi po ni Jawaharlal Nehru, crisis and deadlock, when they occur, have at least disadvantage that they force us to think. Sinasabi na po dito na sinabi ni Jawaharlal Nehru is kapag dumadating daw po yung crisis or yung mga deadlocks, pinipersa daw po tayo nito na mag-isip, pinipersa tayo nito na mag-isip kung paano yung mga bagay na pwede nating gawin. Everything is seasonal. So, no matter where you live, the season come and go. Summer, autumn, winter, and spring. And different regions of the world, those seasons look quite different. But each season always has some positive aspect and some negative aspect. Na bawat lugar po sa bansa, sa mundo, is meron pong iba't ibang season. Sa atin, summer tsaka tag-ulan. Tag-araw, tag-ulan. Malakas na ulan, malakas na araw. No, sa ibang bansa naman merong 4 season. Sa ating bansa merong 2 season. At dun nga daw po sa iba't ibang region sa mundo, merong positive aspect at meron din naman negative aspect yung bawat season. Bawat tag-araw, sobrang tag-araw, sobrang init. At ayun nga, natutuyo yung ating lupa. Sobrang tag-ulan naman, sobrang maulan naman, binabaha naman tayo. So, meron daw pong iba't ibang season. At iba't iba rin naman daw yung apekto na ito dun sa bawat region. So, the view from your window may be green or brown or white. The temperature may be hot or cold. The weather may be cloudy and rainy or clear and dry to a large extent. Those are seasonal difference. Kung sa oras po na ito, medyo makulimlim. Yan. Makulimlim. So yun daw po ay season. Sabihin, rainy season na ba? Yan. So malalaman mo kapag tumingin ka daw po sa labas, sa iyong bintana, malalaman mo daw kung ano yung season na. Kung green, spring, brown, fall, or yung white, snow ba yung white, or tag-ulan. So, nakadepende rin sa temperature. Malalaman mo, maintindihan mo din daw po sa temperature sa weather. Kung cloudy daw ba, or rainy, or clear, and dry. To a large extent, those are seasonal difference. Malalaman mo kung anong season yung kung nasa ang season ka na. Season 2. Yan. Next, everything is seasonal pa rin. People are always looking forward with expectation to the next season or the next one after that. And they are glad when they get there. Farmers, fishermen, and other people who work outdoors probably have the best appreciation for the reality of seasonal change. But all of us are completely familiar with seasonal pattern. No? Sabi daw dito, yung madalas natutuwa doon sa season is yung mga farmers, fishermen, and yung mga iba pang nagla-livestock. Kumbaga, di ba sa pagpa-farm merong season ng ganito,
Sa Baguio, meron season ng strawberry, meron season ng mga lettuce, season ng mga kahit anong prutas, nakadepende sa panahon kung kailan itatanim. Kapag kapag malamig na, magtatanim ng strawberry. Ano? Kasi dun siya parang sobra so dun siya parang nagiging sobrang tawag doon kasi season ng strawberry nagiging sobrang mabenta. Nagiging sobrang tawag doon. Yun nga. So, again din sa fishermen, meron din season ng mga isda. Season ng ganitong uri ng isda na kung saan ito yung mahuhuli nila doon sa dagat kasi nga ito yung season ng isda na iyon. Ano? So, sila daw po yung madalas na natutuwa doon sa mga natutuwa sa season. And other people who work outdoors probably have the best appreciation for the reality of seasonal change. Maging daw yung mga tao na nag-work sa labas, mga outdoor na trabaho, sila daw yung mga may pinakamagandang appreciation na the best na appreciation do sa reality sa katotohanan ng mga seasonal change. But all of us are completely familiar with seasonal patterns. Lahat po tayo, naunawaan po natin yung pattern sa mga panahon, sa mga season. So, human life seems to be seasonal as well. No, maski po yung buhay po natin is may ganun din, may season din. So looking at the broad scope, we observe that birth and infancy are like the seed time, and the new growth of spring, we talk about youth and young adulthood as being like a long fruitful summer season. So maski daw yung buhay po natin, kumbaga, ikinokompara po dito na yung seed time is ito daw po yung ito yung infancy or yung pagiging sanggol ng isang tao hanggang sa lumago, hanggang sa lumaki, mag-grow, and then ayun nga, kapag nag-grow daw po yun, nagiging, parang ito daw po spring na kung saan yung buto, parang nagkakaroon na siya ng mga sprout. So, we talk about youth and young adulthood as being like a long fruitful summer season. So, yung mga ganun daw pong edad, parang summer season daw po yun. Yan. So, middle age is compared to autumn, when everything is ripe for harvest and summer growth begins to slow down. So, yung kanina, young and young adults, parang summer season daw po sila na kung saan, para, tawag doon, di ba pag summer, parang, init, wala lang ginagawa. Parang malaya yung mga kabataan pag summer. Pero pag, yung middle age naman daw po is compared to autumn. When everything is ripe for harvest and summer, growth begins to slow down. Old age is very much like winter, but even in winter there is beauty and hard-won wisdom. The very real hope of new life. So, middle age, parang siya naman daw po yung mga panahon na working, para kasing nag-harvest or ripe na. Then yung winter. So ikinumpara siya doon sa may old age. So kahit naman daw na old age, meron daw pong beauty doon sa hard-won wisdom, sa mga nakuhang karunungan, and the very real hope of new life. So ganun daw po yung buhay. Ganun daw po yung seasonal human season. So in the ups and downs of our individual lives, we see that each of our years has seasons of busy activity, give way to seasons of rest, seasons of serenity, alternate with seasons of trouble, seasons of calm, are shattered by season of crisis. Sometimes we move from one season to another fairly quickly, but other times it seems to happen with agonizing slowness. So yung buhay po natin, parang ganun daw, there is season of
yung tao busy dahil sa mga pinagkakaabalahan sa buhay. Meron naman season daw po ng nagre-rest. Ano, kapag, ayun nga, naging, baga, dahil maayos na yung buhay. So, may kakayahan na mag-rest. Season of serenity, alternate with season of trouble. Meron daw mga season na may mga struggles, mga challenges, seasons of calms, are shattered by season of crisis. May mga seasons daw po na ganun. So ganito daw po yung it is up and down daw po our individual lives. So, pwedeng maganda, pwedeng hindi maganda. Within each life, there is an and flow that is as certain as the tide, whether the person life has very little trouble in it, or whether the person seems to barely survive one calamity after another. Our lives move in and out. And just as nobody on the face of the earth is immune from crisis, so also nobody suffers in high crisis mode forever. So wala pong tao na tawag dito, nagsasuffer dun sa the same na crisis na lagi or forever. Ano po? Yan. Always turning. So some people do not like change. Yung ibang tao daw po, hindi po nila gusto yung mga pagbabago. So, but even those people realize that seasonal change has many benefits. Kasi daw yung mga tao na ayaw ng pagbabago, nare-realize din daw po nila na meron daw po palang benepisyo yung mga pagbabago sa season. They understand that the earth needs a rest between growing season. It needs to gather nutrients and become ready for the coming growing season. So, maski daw po sila, nare-realize nila yung mundo, kailangan din daw po pala ng rest between growing seasons. Ano? Ako saan, ay nga, need rin pala nung mundo yung mag-gather ng kanyang strength. Ano? They understand that times of plenty, while they may be followed by times of lack, will be followed again in due time by more season of plenty. They appreciate the different kind of beauty that accompany each of the seasons. So, may mga times na madami daw po, plenty. Ano, marami daw po silang na parang na harvest or malakas yung kanila business. Pero minsan daw po sinusundan din daw ng times ng lack or kawalan. Minsan parang bitin, minsan parang kaunti. So, alam niyo po yun, it always turning. Pabago-bago yung season. So, will be followed again in due time by more season of plenty. They appreciate the different kinds of beauty that accompany each of the seasons. So, ayun nga, pabago-bago. Minsan marami, minsan hindi marami. Then eventually, appreciate daw po nila yung different kinds of season. Ano? So, God is the one who established the seasons. The season of the year. He is the one who created climate differences. He made the tropics, and he made Antarctica. He made the oceans, and he made the mountains, and he is the founding father of seasonal change though. So ang Lord po ang naglikha po sa bawat season. No, lahat daw po ng nararanasan po natin iba't ibang season. Kung tayo man po ay 4 season, or 3 season, 2 season na nation. Ang Lord daw po naglikha daw po doon. And then, in the book of Ecclesiastes, we read this familiar statement. You can replace the word time with the word season throughout. So, kung titignan po natin sa Ecclesiastes, yan, 3 verse 1 to 8, pwede mo daw po palang yung time na naririto, pwede mong i-replace as season. Ano? Sabi po dito, there is time for everything and a season for every activity under heaven.
a time to be burned and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, and a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw, a time throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. So, kung titignan po natin, ah it's parang so ito po yung season kung saan magkaiba po sila dun sa bawat isa. Minsan a time to plant, nagtatanim, minsan naman daw po a time for sa pagbubunot ng tanim, a time to speak and a time to be silent. So this ito po, dito po nila ihambing yung season. Dito po inambing ng Lord yung season. Always turning. Did you know that? Not how many of those times are times of crisis. Dying, uprooting, killing, tearing down, scattering stone, weeping, mourning, searching, throwing away, tearing, hating, wearing. So, alam niyo po yun, kung titignan niyo po, halos kalahati dun sinabi po doon sa Ecclesiastes is 8 times of crisis. And then, yet, every time of crisis is balanced out by a time of joy. Birthing, planting, healing, building, laughing, dancing, gathering, embracing, finding, keeping, mending, reconciliation, love, joy, and peace. So at the same time, may crisis, but at the same time, it is balanced with a time of joy or a season of joy. Na kung saan, hindi laging crisis. Hindi laging may it is balanced. So yes, everything is seasonal. So lahat ng bagay is merong season. Everything changes. Lahat ng bagay nagbabago. Before long, even if you are now in a difficult season, a new season will appear. Kahit na tayo po ngayon is nasa parang mahirap na sitwasyon, yun po, tandaan po natin na binalance po ng Lord po yan na meron pong time of joy at eventually, darating din po yun. Na kung saan, magkakaroon pa rin ng bagong season. Hindi ka po laging nasa ganyan season. So, nothing is permanent except God. So, wala pong ibang permanente kundi ang Panginoon lang. Nothing is permanent except God. Another way of putting it in this, nothing is permanent although the seasonal cycles can become predictable. They do keep changing. So, kumbaga, alam po natin, nalalaman po natin kung anong season na Kumbaga, napipredict po natin kapag malapit na yung tag-ulan, malapit na yung tag-araw, malapit na yung sobrang tag-araw, malapit na yung sobrang tag-ulan. Nalalaman po natin. So, nalalaman natin na nagbabago. Meron pong changes sa season. Pero, ang Lord, hindi nagbabago. I should modify that statement to say that nothing is permanent except God and His promises. Ang permanente lamang daw po ay ang Panginoon. Hindi nagbabago. At yung mga pangako niya the leaves may fall from the trees and the weather may change, but God never changes. He is the same yesterday, today, and forever. So mali na po sinabi ng Hebrew 13 verse 8 na
malagis man yung dahon ng mga puno, or yung klima man, yung weather man magbago, pero ang Panginoon po hindi magbabago. Ngayon, yesterday, today, and forever. Yeah. So, God, the unchanging one, is the one who set up the ever-changing seasons of the earth and of our lives. So, yung mundo, tsaka yung buhay po natin, ang Lord daw po ang naggawa ng seasons. Yan. And He knew what He was doing. At alam ng Lord kung ano yung kanyang ginagawa. Hindi ka basta-basta nasa ganyang season. Alam ng Lord kung bakit ka nandiyan sa season na iyan. So, for one thing, He wanted these people to understand that they do not need to worry about their lives. No, isa pa po sa pinapaunawa ng Lord sa atin is kailangan magtiwala sa Panginoon. Whether whatever is happening is not permanent. No, kung ano man yung nangyayari po sa buhay po natin is hindi daw po yan permanente. God is in charge of all of the changes. Therefore, it does not matter what is happening because it cannot last. There will be an end of every crisis. So, may katapusan po lahat ng crisis at eventually, di daw po yan ang tatagal. So, it will change. Then, it will change again. Change. So, binalance po yan ng Panginoon. So, ang sinasabi po ng Lord sa atin, magtiwala tayo sa Panginoon dahil alam niya po yung kanyang ginagawa. Kaya sinasabi ng Lord sa atin, huwag kang mag-alala, doon sa bukas. Sapat na yung alalahanin mo ngayon. Yan. So, ang Lord po, alam ang ginagawa niya. So, pagkatiwalaan po natin siya, kung ano man po yung sitwasyon natin, kung meron tayong crisis, sinasabi ng Lord sa atin, di yan permanente, nagbabago yan, di yan magdalas, di yan tatagal. Eventually, darating din yung season na season of harvest, seasons of planting, or seasons of joy. So next is, it does not matter if what is happening seems good to you or it seems bad, because it will change eventually, and your God orchestrates the changing. Di daw po mahalaga kung maganda or di maganda, kasi eventually daw magbabago, at ito daw po yung pinakatatandaan po natin dahil ang Lord daw ang nag-orchestra ng mga changes sa ating buhay. Seasons are His way of guaranteeing improvement. So, isa rin daw po sa ginagawa ng Panginoon is, yung season daw po is yung ginagawa ng Lord is upang magkaroon ng changes or magkaroon ng improvement yung bawat isa. So this means that seasonal change is one of His most consistent ways of bringing hope. This means that you do not throw your hope away even in the darkest seasons of your life. So maski daw po ito, yung seasonal change is ginagamit ng Panginoon to bring hope, na kung saan hindi mo na kailangan i-give up yung hope na meron ka daw. So, doon sa mga panahon na darkest season of your life. After all, no matter how cold you get in the winter, you always know summer is coming. Likewise, when winter comes, you do not throw away your swim trunks. Kahit daw po gaano man kalamig yung winter, alam mo daw po na darating yung summer, yung tag-araw, yung tag-init. Likewise daw, when winter comes, di mo daw po itatapon yung mga pang-swimming mo na damit. Kasi, you know that summer will come around again. Dahil nalalaman mo na darating ulit yung summer, magkakaroon ulit ng mainit na panahon. At mag-swimming ka ulit. Yan, you will need those swim trunks. Dahil alam mo na magagamit mo ulit yung mga gamit mo noon. Kasi nga, yung season of summer darating ulit. But when you jump in the water to go swimming, you will not need the long sleeve pullover you may have been wearing in the middle of the winter.
No, kapag ikaw naman daw po ay lalangoy na, hindi mo na kailangan yung yung panglamig, jacket, kahit anong panglamig, sweater, long sleeve. So, alam mo na nagbago na yung season kasi nga, yung mga bagay na ginamit mo ng winter or yung season ng taglamig, itinatabi mo na. No? Dahil darating na yung summer. So, nakikita daw na it has way daw po ito ng Panginoon upang mag-guarantee ng improvement. Guarantee siya ng improvement daw. So, in the same way, when a wintry economic season comes upon you, do not throw away your bank account. Even if it seems useless, leave some money in it to keep it open. Why? Because the season is coming when you will be able to add more money to it again. Everything is seasonal. Times of plenty and times of poverty. Winter never stays. Summers never stays either. So, nakita po doon sa ating mga sa mga bank account, sa ating mga personal na kagamitan. No? Yan. So, naintindihan po natin ito kung saan hintay lang naman daw po natin yung season dahil eventually makakapag-add din daw po tayo ng laman doon sa ating bank account or doon sa mga bagay na ating doon sa mga gamit natin na parang ang season is parang nasa times ng poverty. So eventually, darating daw doon po yung seasons na kung saan nagre-rape. Ano? So, ipine-prepare mo. Inihanda mo daw ho. So, both employment and unemployment are seasonal. If you are unemployed, then a time of employment lies ahead. If this is the season for you to leave your job, then a better job is up ahead. You have got to close out one chapter in order to open up the next one. Most of the time, you have to get ready for a chapter that is bigger and better than the one before. So, ganun po kumilos ang Lord and ho. Ginagaranti ng Panginoon doon sa season change na merong improvement maski daw po doon sa way ng ating pong sa working, sa pagtatrabaho ng isang tao. Ano, meron daw kung season na empleyado, meron naman daw po season na unemployed, kung saan meron din naman daw kung season na meron kang workout kung saan dadating daw po yung punto sa buhay mo na iiwan mo daw ito dahil meron ka daw iti-take na bagong work na kung saan mas malaki, mas maganda, so, mas mainam, mas mabilis, mas madali. So sabi daw po, kailangan mo daw po mag-close ng chapter, ng pintuan sa iyo daw pong buhay upang makapagbukas ka ng bago. At usually daw, yung nabubuksan daw po nating bago sa ating buhay is bigger and better than the one before. No? So, ganun po ang kumilos ng Lord sa atin. To everything, there is a seasons, times of crisis and temporary. Crises are temporary. This is good. Ay, tapos na po ito. Every time there is season, times of crisis are temporary. And this is good. Sinabi po sa atin dyan na yung changes, mabuti. Pagbabago, mabuti. Dahil ang Lord kumikilos daw po dun sa changes. Ang Lord kumikilos daw po dun sa, hindi lang dun sa times of joy, maski dun sa times of crisis. Dahil, alam niyo po yun, nag-close ka ng door dun sa mga bagay na, sa mga bagay na, alam mo naman na, parang crisis sa'yo. Tapos, dahil kinlosan ng Lord yun para sa iyo, kinlosan ng Lord yun para sa iyo, i-open ng Lord yung bagong season, which is seasons of joy, which na kung saan better and bigger. Now, at yun daw po ay mabuti para sa bawat isa po sa atin. So, crises are, how to overcome crisis, kailangan daw po natin maunawaan na
ginagamit ng Lord yung season. Ginagamit ng Lord itong di lamang daw po seasons of crisis, meron din naman daw seasons of joy. Na kung saan, maski itong dalawa ginagamit ng Lord. Ano po? So para ma-overcome po ito, kailangan maunawaan po natin na ito pong crisis, ito pong seasons of joy is mabuti. At lagi itong nagbabago. Hindi ito laging nandun ka lang sa crisis. Bagpos, nandun ka rin naman sa seasons of joy eventually. So, thank you po Lord. To be continue po. Yan. Sige po. Pray po tayo. Sige. Sige. Hallelujah Lord. Salamat po Panginoon sa amin pong pinag-aralan Lord. Tinuro niyo po sa amin agad na di po laging season of crisis. Di po lagi Lord na kami po ay may challenge, may laban, Panginoon. But Lord, itinuro niyo po sa amin Lord na eventually yung summer, yung spring Lord God is darating Panginoon. Kung saan there are seasons of joy, seasons of planting, seasons of harvest, Panginoon sa aming pong buhay. Laging Lord God, itinuro niyo po sa amin Lord God na ikaw po ginagamit niyo po, Lord God, ito pong mga seasonal changes na kung saan, Lord, you guarantee, Lord God, yung improvement, Panginoon, sa bawat isa. Saan, Lord, we close, Lord God, a chapter, Lord God, into our life. Then, Lord, you open, Lord God, a new chapter, Lord God, in our life. Most of the time, bigger and better, Panginoon. That's why, Lord, titiwala po kami, Panginoon, sa iyo. Maniniwala po kami, Panginoon, sa iyo. Lord, salamat. Siyempre namin tinataas ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord.